Sa gitna ng tumpok ng mga papeles at bigat ng mga kasong hawak ni Attorney Jefferson, isang mahinang boses mula sa pinto ng kanyang law firm ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Sir? Mahinang pagtawag ng isang maliit na tinig. Napatingala si Jefferson. Isang bata ang nakatayo roon, marungis, pawis na pawis, at bakas ang pagod sa mga mata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila hinaplos ang puso ng abogado. Sir? Dito po ba yung mga abogado? Abogado rin po ba kayo? Inosenteng tanong ng bata habang nakatingala sa karatula ng firm. Oh, ako si Attorney Jefferson. May tutulong ba ako, iho? Imbis na sumagot, may inabot ang bata. 2 perasong saging na bahagyang lamog na sa pagkakahawak nito. Ito lang po yung meron ako. Pwede niyo po bang tulungan si nanay? Sa inyo lang po itong saging. Pumunta pa po ako ng bukid para makahanap niyan para po may maibayad sa inyo. Bahagyang umawang ang bibig ni Jefferson. Hindi niya inaasahan na ang unang kliyente niya sa araw na yon ay isang 6 na taong gulang na bata na saging lamang ang dala bilang retainer fee. Anong pangalan mo? Lumuhod si Jefferson para mapantayan ang bata. Toby po. Toby. Taga saan ka ba? At bakit ka mag-isa lang? Taga-kabilang bayan po ako. Naglakad lang po ako. Nagtanong-tanong sa mga tao kung nasaan ang mga tagapagtanggol. Napatigalgal si Jefferson. Mahigit 10 kilometro ang layo ng kabilang bayan. Paanong ang isang musmus ay nakarating dito ng mag-isa? Ano bang nangyari sa nanay mo? Pinagbintangan po siyang nagnakaw ng alahas. Pero hindi po magnanakaw si Nanay Rona. Sabi po niya, masama pong kumuha ng hindi sa amin. Kaya alam ko pong di niya gagawin yun. Gusto ko na po siyang umuwi. Mangiyak-ngiyak na ang bata. Hinawakan ni Jefferson ang maliit na balikat ni Toby. Kinuha niya ang saging at seryosong tumingin sa bata. Toby, ito ang pinakamahal na bayad na natanggap ko sa buong career ko. Dahil dito, gagawin kong lahat para maibalik sa iyo ang nanay mo. Habang pinagmamasdan si Toby na kumakain sa loob ng kanyang opisina, hindi maiwasan ni Jefferson na maisip ang sariling buhay. Si Attorney Jefferson, 32 years old, ay may sariling nawawalang kwento. 7 taon na ang nakalilipas, isang aksidente ang nagnakaw sa 3 taon ng kanyang alaala. Kabilang ang isang babaeng paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang panaginip. Isang anino na walang muka, pero ramdam niya ang hapdi ng pangungulila. Kaya siya rito bumalik sa Tarlac, umaasang sa bawat kasong ipapanalo niya, baka mahanap rin niya ang peraso ng sarili niyang nawala. Hello, babe. Sagot ni Jefferson. Hindi mo sinasagot ang tawag ni tita, kaya ako ang tumawag. 1 taon na tayo pero parang mas madalas mo na rin kausap ang mga batas kaysa sa amin. Biro ni Fatima sa kabilang linya. Isa rin siyang abogado sa Cebu na nakilala niya pagkatapos ng aksidente. May bago akong kliyente, Fatima. Isang napaka-importanteng kaso. Seryosong sagot ni Jefferson habang nakatingin kay Toby na mahimbing nang nakasandal sa sofa ng kanyang opisina. Hindi na hinintay ni Jefferson ang pagsikat ng araw para kumilos. Kasama ang batang si Toby at ang kaibigang si Gigi, mabilis silang nagtungo sa presinto
kung saan nakadetain si Rona. Habang naghihintay sa visitation room, hindi mapakali si Jefferson. May kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na pakiramdam na tila ba may mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ang malapit na niyang mahanap. Nanay! Malakas na sigaw ni Toby. Otomatiko namang napalingon si Jefferson. Isang babae ang lumabas mula sa selda. Marahan ang kanyang paglakad. Pagod ang mga mata. Pero nananatili ang ganda sa kanyang mukha. Rona, Mahinang sambit ni Jefferson. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pangalang iyon sa kanyang isip. Natigilan ang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nawalan ng kulay ang kanyang muka nang makita ang abogado. Troy! Bulong ni Rona gamit ang pangalang tanging mga taong malapit lamang sa kanya ang nakakaalam bago ang aksidente. kilala mo ako? Tanong agad ni Jefferson. Ang puso ay parang gustong kumawala sa bilis ng tibok. Napalunok si Rona. Mabilis niyang iniwas ang tingin at nanginginig na umiling. Hindi. Kamukha mo lang ang isang lumang kakilala. Ako si Rona Feliciano. Hindi kumbinsido si Jefferson, pero isinantabi niya muna ang personal na tanong para sa hustisya. Maupo ka, Rona. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari sa Lim Jewels? Dito na inilahad ni Rona ang dumi ng kanyang boss na si Andrew Lim. Ang pagtatakip nito sa pagnanakaw ng kanyang kabit na si Mary Quinto. Qualified theft ang isinampa nila, pero bailable ito. Sa ngayon, papiansahin na kita at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang paninirang puri sa'yo. Matapos mailabas si Rona, hindi nag-aksaya ng oras si Jefferson. Gamit ang kanyang staff, nakakuha siya ng ebidensya photos ng paglalandian ni na Andrew at Mary at CCTV footage mula sa katabing shop na nagpapatunay na si Mary lamang ang customer na lumabas-masok sa oras ng nakawan. Pabalibag na inilapag ni Jefferson ang mga litrato sa lamesa ni Andrew Lim. Sino ka ba? Ha? Singhal ng matandang may-ari ng shop. Ang abogadong tatapos sa career mo kung di mo lilinisin ang pangalan ni Rona Feliciano. Malamig na sagot ni Jefferson. Gusto ko ng public apology. Ang back pay niya at ang refund ng piyansang binayad ko ay ngayon din. Magnanakaw ang babaeng yan! Ngumisi ng mapanganib si Jefferson. May records na ng shoplifting ang kapit mo. Isama mo pa ang defamation case na isasampa ko. At oh, by the way, ang mga litratong yan, may kopya na yung asawa mo sa email niya. I hate cheaters, Mr. Lim. Mas masahol pa sila sa mga magnanakaw. Namutla si Lim. Sa takot sa kanyang asawa at sa batas, mabilis nitong ginawa ang public apology sa social media at iniabot ang sobre ng pera. Habang nagmamaneho pabalik, hawak ni Jefferson ang sobre para kay Rona. Pero hindi ang pera ang mahalaga sa kanya. Alam mo kung sino ako, Rona. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa daan. At hindi ako hihinto hanggat hindi ko natutuklasan kung bakit takot na takot kang maalala ko ang nakaraan nating dalawa. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagtatalo sa korte at tambak ng papeles. Pero ang isip ni Jefferson laging bumabalik sa munting bakuran ni Rona. Hawak ang sobre ng back pay na sa pilitan niyang kinuha kay Mr. Lim. Hindi na siya nagatubili pang magmaneho patungo sa kanila.
Good morning. Nakangiting bati ni Jefferson nang makita si Rona na nagdidilig ng mga halaman. Nasaan si Toby? Nasa school. Anong ginagawa mo rito, attorney? Nakuha ko ng back pay mo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang naibigay. Iniabot niya ang sobre. Salamat. Rona, kung wala ka pang nahanap na trabaho, pwede kang maging sekretary sa firm ko. Alok na Jefferson. Gusto lang niyang gumawa ng paraan para hindi na muling mawala sa kanyang paningin ang babae. Salamat pero nag-apply na ako sa iba. Bakit nararamdaman kong iniiwasan mo ako? Hindi mo ako pinapapasok sa bakuran niyo. Tumatanggi ka sa tulong ko. Rona, pakiramdam ko talaga. Magkakilala tayo. Kung meron man akong nagawang mali noon, can we at least be friends? Huminga ng malalim si Rona. Ang mga matang kanina ay umiiwas, ngayon ay diretsyong nakatingin kay Jefferson. Puno ng pait at luhang nagbabadyang pumatak. Gusto mong malaman ng totoo? Ako lang naman ang babaeng pinangakuan mong pakakasalan. Ako ang babaeng sinabihan mong mamahalin mo habang buhay. Pero bigla kang naglaho. Mahigit 2 taon tayo, Troy. Pero sa isang iglap, iniwan mo akong mag-isa. Tila tumigil ang mundo ni Jefferson. Ang pangalang Troy, ang pangalang naririnig niya sa kanyang mga panaginip, binagkas ni Rona ng may labis na hapdi. I got into accident, Rona. Selective amnesia. Nawala ang 3 taon ng memorya ko. Buntis ako noon, Troy. Sabi mo, ilang araw ka lang sa Cebu. Ang sabi mo magpapakasal na tayo pagbalik mo. Pero lumipas ang mga buwan. Nanganak ako. Nawala si nanay. Mag-isa akong lumaban para kay Toby. Ano ko si Toby? Tumango si Rona habang humihikbi. Agad na napahawak sa kanyang muka si Jefferson. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Kaya pala bumilis ang tibok ng puso niya nung unang makita ang bata. Kaya pala saging lamang ang dala nito. Handa na siyang itaya ang career niya. Naniniwala ako sa iyo, Rona. Nung gabing pumasok si Toby sa opisina ko, naramdaman ko ang lukso ng dugo. Hindi ko intensyong saktan ka. Gusto kong bumawi. Gusto kong ayusin ang lahat. Wala nang dapat ayusin, attorney. Pwede kang maging ama kay Toby. Hahayaan kitang makilala siya. Pero sa atin, masyado nang maraming nagbago. Pwede na tayong maging magkaibigan lang. Pero hanggang doon na lang yun. Tumango si Jefferson kahit may kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin niya para makuha ang tiwala ni Rona. Pero sa ngayon, ang malamang may anak siya ay sapat na para hindi na muling bumitaw. Lumipas ang mga sumunod na araw na tila isang panaginip para kay Jefferson. Bagaman alam niyang hindi na niya maibabalik pa ang 7 taong ninakaw ng pagkakataon, bawat sandali ngayon itinuturing niyang ginto. Alinsunod sa hiling ni Rona na higit sa lahat ay ayaw mag-iwan ng kahit anong bahid ng duda. Sumailalim sila sa isang DNA paternity test. Nang makuha ang resulta, hindi na nagulat ang abogado. Isang perpektong 99.9% match ang bumungad sa kanya. Sa bawat hibla ng dugo at laman, walang dudang si Toby ay tunay niyang anak. Ang lukso ng dugo na naramdaman niya noong unang beses na pumasok ang bata sa kanyang opisina ay hindi lamang imahinasyon. Iyon ay tawag ng kalikasan na nagdurugtong sa kanilang dalawa. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ay nang formal lang ipinakilala ni Rona si Jefferson kay Toby bilang kanyang tunay na ama.
Sa halip na magtanong o magalit, isang hagulgol ng saya ang pinakawalan ng bata. Halos ayaw nitong bumitaw sa mahigpit na yakap kay Jefferson na tila ba natatakot na kapag bumitaw siya ay muling maglalaho ang lalaking matagal na niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Maging si Jefferson, ang abogadong sanay sa matitigas na labanan sa korte, hindi napigilang mapaluha habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Isang gabi, dinalaw muli ni Jefferson ang mag-ina sa kanilang munting tahanan. Ramdam na ang pagiging palagay sa loob ni Toby sa kanya. Tatay, tingnan niyo po oh. May star ako na binigay ni teacher. Very good daw po ako sa homework. Masayang pagmamalaki ni Toby habang ipinapakita ang kanyang kamay na may tatak ng bituin. Napangiti ng malawak si Jefferson at binuhat ang bata. Wow, ang galing naman ng anak ko. Dahil dyan, anong gusto mong reward? Gusto mo bang mamasyal tayo sa mall bukas pagkatapos ng klase mo? Opo, tatay. Gusto ko po yun. Masiglang sagot ng bata na nagpakinang sa mga mata nito. Habang naglalaro ang dalawa, abala naman si Rona sa kusina. Sa kabila ng kasunduan nilang mananatiling magkaibigan lamang, para sa kapakanan ng bata, hindi maitatanggi ang kakaibang enerhiya sa loob ng bahay. Tila ba may alaala silang dalawa na pilit kumakawala sa bawat sulyap at galaw. Handa ng hapunan. Halina kayo rito sa kusina, Troy, Jefferson. Tawag ni Rona. Bahagya pa itong nabulid sa pagtawag ng lumang pangalan ng lalaki na agad namang napansin ni Jefferson pero hindi na niya binigyang diin. Pagkaupo nila sa hapagkainan, agad na napaamoy si Jefferson sa nakahain. Nilagang baka ang paborito niyang ulam na kahit ang amnesia niya hindi nagawang burahin sa kanyang panlasa. Paborito ko to. Paano mo nalaman? Alam ko, marami akong alam tungkol sa mga gusto mo. Bahagyang natigilan si Jefferson. Doon muling pumasok sa isip niya ang lalim ng pinagsamahan nila noon. Mahigit 2 taon silang naging masaya bago ang aksidente. Kilala siya ni Rona sa paraang hindi pa niya kilala ang sarili niya sa kasalukuyan. Rona, kung hindi ka busy bukas, baka pwedeng sumama ka sa amin ni Toby. Ipapasyal ko siya bilang reward sa star niya. Mas masaya kung kumpleto tayo. May pasok ako bukas sa boutique eh. Kayo na lang muna. Sagot ni Rona. Nakahanap na kasi siya ng bagong trabaho bilang supervisor sa isang boutique sa mall, gamit ang kanyang karanasan at pinag-aralan sa vocational course. Paano si Toby kapag nasa trabaho ka? Sinong nagbabantay sa kanya? Iniiwan ko siya kay Manang Lydia sa kapitbahay. May mga apo rin siyang kasing edad ni Toby, kaya meron siyang kalaro. Maayos naman at hindi makulit ang anak natin, kaya madaling alagaan. Hindi nakapagpigil si Jefferson at biglang nabitawan ang mga salitang matagal na sigurong nakaimbak sa kanyang subconscious. Kung asawa mo lang ako, pinatigil lang kita sa trabaho para hindi ka na napapagod at makapag-focus ka na lang kay Toby. Biglang binalot ng katahimikan ang hapagkainan. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong nagulat sa narinig. Ramdam ni Jefferson ang mabilis na pagdibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na lalabas iyon sa kanyang bibig. Pero sa loob-loob niya, parang tama ang pakiramdam na maging asawa ni Rona. Kung lang naman eh. Ang ibig ko lang sabihin ay mas magiging magaan ang buhay niyo. Bawi niya agad dahil sa kaba. Bago pa makasagot si Rona, biglang tumunog ang cellphone ni Jefferson. Nang tingnan niya ang screen, tila binuhusan siya
ng malamig na tubig. Si Fatima, ang kanyang kasintahan. Sa loob ng ilang araw ng pagtutok niya kay Rona at Toby, tuluyan niyang nalimutan na may ibang babaeng naghihintay sa kanya sa Cebu. Ang realidad ay tila isang malakas sa sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Sandali lang sasagutin ko lang to. Excuse me. Paalam ni Jefferson at mabilis nang lumabas ng bahay. Naiwan si Rona sa loob na may halong kalituhan at hindi maipaliwanag na pintig sa dibdib. Napansin niya ang sarili na napapangiti nang hindi sinasadya dahil sakit tinuran kanina ng lalaki. Nanay, bakit po kayo nakangiti? Masaya rin po ba kayo nang kasama natin si tatay? Wala ito anak. Sige na, ubusin mo na yung pagkain mo. Nanay, masaya po ako. Lagi po kasing sinasabi ng mga classmate ko na wala nga po akong tatay. Ngayon, may tatay na po ako at ang gwapo pa ni Tatay Jefferson. Hindi na nakasagot si Rona. Hinalo na lamang niya ang kanyang pagkain habang iniisip ang lalaking nasa labas. Maya-maya pa, muling pumasok si Jefferson pero iba na ang itsura nito. Bakas ang pagmamadali at tila may mabigat na iniisip. Rona, Toby, kailangan ko nang mauna. May emergency lang sa opisina na kailangan kong ayusin. Lumapit siya kay Toby at hinalikan ni ito sa noo. Babawi si tatay bukas okay? Mag-iingat kayo rito. Mag-iingat ka rin. Mahinang tugon ni Rona. Isang matamis na ngiti naman ang sumilay sa labi ni Jefferson bago siya tuluyang lumabas. Mag-iingat din kayo ng anak natin. Huwag magbubukas ng pinto sa hindi nyo kakilala. Nang makaalis ang kotse ni Jefferson, napahawak si Rona sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok nito ay katulad ng naramdaman niya 7 taon na ang nakalilipas noong nangako ang lalaki na pakakasalan siya. Kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na magkaibigan lamang sila, tila ayaw makinig ng puso niya. Gayunpaman, alam niyang may mga hadlang pa ring nakatayo sa pagitan nila. Isang nakaraang hindi paganap na bumabalik. At isang kasalukuyang tila may iba nang nagmamay-ari sa puso ng lalaking mahal niya. Sa gabing iyon, kapwa silang dalawa ni Jefferson ay hindi dinalaw ng antok. Parehong nilalamon ng mga tanong na tanging tadhana lamang ang makakasagot. Bye, Ma'am Rona! See you tomorrow! Nakangiting wika ng isa sa mga katrabaho ni Rona. Isang hapon nang matapos ang kanilang shift. Mag-iingat kayo. Sagot naman niya habang inaayos ang kanyang gamit sa locker bago tuluyang lumabas ng mall. Rona! Bahagya siyang napalingon sa lalaking tumawag sa kanya. Binigyan niya ito ng tipid na ngiti nang makilala kung sino. Oh, Sir Jake! Si Jake ang manager ng boutique na pinagtatrabahuan niya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon, mahigit 1 linggo na ang nakalilipas. Ano pong sa atin, sir? Tatanungin lang sana kita kung kumusta ang adjustment mo. Hindi ka ba binibigyan ng sakit ng ulo ng mga tauhan natin? Sa loob ng maikling panahon, napatunayan ni Rona na mabuting tao si Jake. Naging tapat siya rito noong interview. Sinabi niya ang tungkol sa maling paratang sa kanya sa dating trabaho at laking pasasalamat niya na pinagkatiwalaan siya. Sa totoo lang, medyo mahirap pong mag-adjust dahil marami akong bagong responsibilidad. Pero nasasanay na rin po ako. Masaya silang katrabaho, hindi nawawalan ng biro kaya mabilis ang oras. I am glad na nag-enjoy ka.
Masayang tugon ng manager. Rona, Hindi na nakasagot pa si Rona nang marinig ang isang pamilyar na boses. Paglingon niya ay nakita niya si Jefferson na prenteng nakasandal sa kanyang kotse habang buhat si Toby. kanina ka pa namin hinihintay ng anak natin. May pagkamasungit na saad ni Jefferson na ikinangiwi ni Rona. Wait, I didn't know na may asawa ka na pala. Hindi mo nabanggit sa interview. Usisa ni Jake na bakas ang paggagulat. Hindi ko po siya asawa, Sir Jake. Pero siya ang tatay ni Toby. Oh, okay. I see. Anyways, magsabi ka lang kung may kailangan ka. I'll see you tomorrow. Nang makalayo na si Jake, ay agad na nilapitan ni Rona ang mag-ama. Anong ginagawa niyo rito? At bakit para kang bad trip? Tanong niya kay Jefferson. Kanina pa kami rito. Hindi ba't sinabi ko na ipapasyal ko ang anak natin? Pagsusungit pa rin ng abogado. Tumingin ito ng matalim sa dinaanan ni Jake. Boyfriend mo yun? Si Sir Jake? Hindi. Nanay, may boyfriend po kayo? Hindi po ba dapat si tatay lang po yung boyfriend niyo? Literal na napanganga si Rona sa sinabi ng bata. Sinamaan niya ng tingin si Jefferson na ngayon ay palihim ng napapangisi. Halatang kung ano-ano ang tinuturo nito sa bata habang wala siya. Let's go. Nakangising wika ni Jefferson habang isinasakay si Toby sa backseat. Sasakay na sana si Rona sa likod pero pinigilan siya ng lalaki. Hindi ako taxi driver, Rona. Dito ka sa front seat. Napabuntong hininga na lamang si Rona. May bipolar disorder ka ba? Ha? Bigla kang nagsusungit, tapos bigla kang ngingisi-ngisi dyan na parang nangaasar. Ano bang problema mo? Hindi ako nagsusungit. Ganito lang talaga ako. Pagdadahilan pa niya, bagaman halatang selos ang pinagmulan ng kanyang pag-atras abante ng mood. Habang nasa biyahe, tahimik na nakikinig si Rona sa masayang pagkukwento ni Toby tungkol sa kanilang boys' day out. Ito ang mga sandaling ayaw niyang matapos, ang makitang buo ang loob ng kanyang anak dahil meron na itong ama na masasandalan. Kinagabihan, habang nagpapahangin sila sa terasa matapos ang hapunan, lumapit si Jefferson kay Rona. Si Toby ay abala sa sala sa paglalaro ng mga bagong laro ang binili ng kanyang ama. Rona, can I ask you a favor? Ano yun? Wala kang pasok bukas, diba? Habang si Toby nasa school. Pwede mo ba akong samahan sa mga lugar na madalas nating puntahan dati? Baka makatulong yun para bumalik ang mga memoryang nawala sa akin. Kinabahan siya sa ideyang iyon. Takot siyang baka ang muling pagbisita sa nakaraan ay magbukas ng mga sugat na pilit na niyang pinaghihilom. Pero nang makita niya ang pagsusumamo sa mga mata ni Jefferson, hindi niya magawang tumanggi. Okay. Maikling sagot niya na nagpaguhit ng malapad na ngiti sa mukha ng lalaki. Kinabukasan, matapos ihatid si Toby sa eskwelahan, tinahak nila ang daan patungo sa universidad kung saan sila unang nagkakilala. Graduating student ka noon. Pagsisimula ni Rona habang nakatayo sila sa harapan ng isang luma ngunit pamilyar na bench. Nakaupo ka rito habang naggigitara. Kinikilig ang mga kaibigan ko sa'yo, lalo na noong bigla kang lumapit sa akin at kinuha ang number ko. 22 years old ako noon. Bulong ni Jefferson, pilit niyang ipinipikit ang mga mata. Sinusubukang hilain pabalik ang imahe mula sa kadiliman ng kanyang isip. Napangiwi siya nang maramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang sentido. Okay ka lang ba? Baka sumasakit na yung ulo mo, ha? I'm okay. Gusto ko lang talagang
mabuo ang sarili ko, Rona. Ayoko nang makaramdam na may kulang sa akin. Nagpatuloy sila sa Downtown Plaza, ang paborito nila noong tambayan. Dito ang first date natin. Kwento pa ni Rona habang nakatingin sa mga naglalako ng street food. Nagtitipid ka noon dahil ayaw mong umasa sa parents mo. Dito rin kita sinagot. Dito mo ako unang nakitang humagulgol nung mamatay si tatay. At dito mo rin ako niyakap nung malaman nating may tumor si nanay. Ikaw ang nagpalakas ng loob ko, Jefferson. Sabi mo, makikita pa tayo ni nanay na ikakasal at magkakaroon ng mga apo. I'm so sorry. Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Pagka-graduate mo, habang nasa law school ka, may isang gabing hinintay kita rito at dito ko sinabing buntis ako. Napatigil si Rona sa tapat ng malaking simbahan sa gitna ng plaza. Dito mismo sa pwestong ito. Yun din ang gabing nagpropose ako sa'yo. Pagputol ni Jefferson, nalaglag ang panga ni Rona. Gulat siyang napalingon sa lalaki. Biglang napahawak si Jefferson sa kanyang ulo at napasigaw sa sakit. Napaupo siya sa semento, mariing nakapikit, habang ang mga imahe tila rumaragasa sa kanyang isip na parang nabasag na dam. Jefferson, okay ka lang ba? Sabi ko na nga ba, hindi magandang ideya to. Aligagang saad ni Rona habang inaalalayan ang lalaki. Ngunit hindi sumagot si Jefferson. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang balikat nagsimulang manginig. Nang dahan-dahan siyang mag-angat ng tingin, nakita ni Rona ang mga matang basang-basa ng luha, mga matang punong-puno ng pagkilala. Walang singsing, kaya gumawa ako gamit ang straw ng palamig na iniinom natin. Dito ako nangako sa'yo na aalagaan ko kayo ng magiging anak natin. Napapangalanan natin siyang Priam. Oh gosh, Rona. I miss a lot. I'm sorry. I'm really, really sorry. Tila isang milagro, nasa isang iglap, bumalik ang lahat. Naaalala na niya ang gabing iyon, ang saya, ang takot, at ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng mga bituin sa plazang ito. Naalala rin niya ang huling gabi bago siya lumuwas ng Cebu para magpaalam sa kanyang mga magulang. Gusto niyang isama si Rona pero hindi ito pwede dahil sakit ng ina nito. At doon, sa madilim na kalsada ng Cebu, nangyari ang aksidenteng bumura sa lahat. Hindi mo kasalanan yun. Naluluhang bulong ni Rona. Hindi na rin niya napigilan ang sariling emosyon. Hinila niya ang ulo ni Jefferson at mahigpit itong niyakap habang kapwa silang humahagulgol sa gitna ng plaza. Ang 7 taong pangungulila, galit at kalituhan ay tila unti-unting natutunaw sa init ng kanilang yakap sa mismong lugar kung saan ang lahat ay nagsimula at muntik nang matapos. Okay ka na ba? Mahinahong tanong niya kay Jefferson nang makauwi na sila sa bahay nito matapos ang madamdaming eksena sa plaza. Inabutan niya ang lalaki ng isang basong tubig na agad naman itong tinanggap. Ang mga kamay ay bahagya pa ring nanginginig. Yeah, salamat. Malumanay niyang sagot bago malalim na napabuntong hininga. Isinandal niya ang kanyang likod sa malambot na sofa. Tila pagod na pagod ang kanyang buong pagkatao mula sa bigla ang pagragasan ng mga alaala. Imagine, 4 years. Ang tagal kong pinipilit na alalahanin ng lahat. Pero walang nangyari. Kahit anong pilit ko, laging paderang bumubungad sa akin. Sobra tayong pinaglaruan ng tadhana. Pero tama nga ako, Rona. Ikaw at ang anak natin ang naging susi para muli akong mabuo. Pakiramdam ko,
Tadhana rin ang gumawa ng paraan para muli tayong magtagpo sa gitna ng maraming tao. Halos mamilipit ka na sa sakit kanina. At sa totoo lang natakot ako para sa'yo. Pero masaya ako para sa'yo. Masaya akong hindi na blanco ang nakaraan mo katulad ng matagal mo nang hinihiling. Tumingin si Jefferson ng diretso sa mga mata ni Rona. Ang mga matang iyon na dati ay puno ng pag-iwas, ngayon ay may bakas na ng pag-unawa. Rona, alam kong paulit-ulit na, pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga bagay na hindi ko nagawa noon para sa inyo. Sorry kung wala ako ng mga gabing kailangan mo ng masasandalan. Sorry kung lumaki si Toby na walang kinilalang ama dahil na wala ako. Alam kong hindi natin ginusto ang nangyari, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagsisisi. Yumuko si Jefferson. Ang boses niya ay puno ng pait. But I want to make things right, Rona. Gusto kong bumawi sa lahat ng taong wala ako. Gusto kong maging tunay na pamilya tayo. Sa tingin mo ba, sa kabila ng nangyari, we can still work this out? Agad na napalunok ng laway si Rona. Ang puso niya ay tila gustong sumabog sa saya. Pero kasunod niyon ay ang matinding takot. Ilang linggo pa lamang silang muling nagkakasama. Natatakot siya na baka ang nararamdaman ni Jefferson dala lamang ng matinding konsensya o ng bigla ang bugso ng emosyon dahil sa bumalik na alaala. Ayaw niyang pilitin ang isang bagay na baka sa huli ay magdulot lamang ng panibagong sakit para sa kanilang dalawa, lalo na para kay Toby. Sa tingin ko, mas mabuti siguro kung dadahan-dahanin muna natin ang lahat. Marami nang nagbago, Jefferson. 7 taon na ang lumipas. Aminado ako na gusto kong magkaroon ng buong pamilya si Toby. Pero ayoko namang magmadali tayo dahil lang sa nalilito ka pa sa nararamdaman mo. Hayaan nating ang panahon ng magsabi kung tayo pa rin ba talaga sa dulo. Napangiti si Jefferson, isang ngiting puno ng paghanga. You're still the same selfless, Rona. Yung tao na laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Tama ka. Marami pa akong kailangang ayusin. Lalo na sa sarili ko at sa kasalukuyang buhay ko. Dooy biglang nandamig si Jefferson. Naalala niya si Fatima, ang kanyang kasintahan sa Cebu. Halos 1 taon na rin silang magkasama at naging mabuti ito sa kanya. Ang ideyang may masasaktan siyang tao para lang makuha ang kaligayahang gusto niya ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Pero alam din niya na hindi niya pwedeng lokohin si Fatima kung ang puso niya ay tuluyan ng bumalik sa unang pag-ibig niya. Halika na. Sunduin na natin ang anak natin. Aya ni Jefferson para maibisan ang bigat ng usapan. Tumango naman si Rona at sabay silang tumayo. Pero bago pa sila makarating sa pinto, bigla itong bumukas. Gulat na gulat si Jefferson nang bumungad sa kanya si Fatima. May dalang maliit na bag at matamis na nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay dahan-dahang nawala nang makita nito si Rona na katabi ni Jefferson sa loob ng bahay. Fatima, what are you doing here? Surprise? Sabi ko naman sa'yo, diba, na susunod ako dito para pasyalan ka? Sagot ni Fatima na pilit binabalik ang ganda ng kanyang mood. Oh, meron ka palang bisita. I'm Fatima, Jefferson's girlfriend. Pagpapakilala niya, sabay lahad ng kamay. Tila nabuhusan ng yelo si Rona. Rona, kaibigan lang ni Jefferson. Sa kabila ng sinabi ni Jefferson kanina na gusto niyang ayusin ang lahat, ang makaharap ang kasintahan nito ay isang malupit na paalala ng realidad. Maiiwan ko muna kayo rito. Nagmamadali niyang paalam. Hindi niya na hinintay ang sagot ng dalawa at mabilis na lumabas.
Habang naglalakad palayo, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ano ba ang inaasahan mo, Rona? 7 taon na ang lumipas. Imposible namang wala siyang naging iba. Bulong niya sa sarili. Sa loob ng bahay, binalot ng tensyon ang pagitan ni Jefferson at Fatima. Hindi ako naniniwala na magkaibigan lang kayo. Are you cheating on me, Jefferson? No, Mabilis namang sagot ni Jefferson. Malalim siyang huminga. Alam niyang ito na ang oras para maging tapat. Hindi niya pwedeng gawin kay Fatima ang ginawa sa kanya ng tadhana, ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Fatima, may kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Importante to. Seryoso namang nakinig si Fatima habang inilalahad ni Jefferson ang lahat. Mula sa paglapit sa kanya ng batang si Toby, sa pagkakakilala niya kay Rona, hanggang sa pagbabalik ng lahat ng kanyang alaala sa plaza kanina. Hindi nagkubli si Jefferson. Sinabi niya ang tungkol sa naudlot na kasalan, sa pagbubuntis noon ni Rona, at sa katotohanang si Toby ay sarili niyang dugot laman. Here's my son, Fatima. Pagtatapos niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo para sa kapatawaran. Bumalik ang lahat sa akin. Ngayon lang. Ang mga pangako ko sa kanya. Ang pangako ko sa kanya. Ang plano naming buhay. Lahat yun ay nabaon lang dahil sa aksidente. I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Pero hindi ko kayang ituloy ito nang alam kong may pamilya akong naiwan dito na kailangan ako. Mariing napapikit si Fatima. Pagmulat ng kanyang mga mata, may luhang namumuo pero pilit siyang ngumiti. Alam mo, Jefferson, noong nililigawan mo pa lamang ako, ramdam ko nang may bahagi sa'yo na laging malayo. Sabi mo noon, dahil yun sa amnesia mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi dahil sa nawawalang alaala kung bakit ka parang hindi buo, kundi dahil sa kanila. Ang puso hindi nakakalimot, kahit ang utak ay bumigay na. Fatima, Let's break up, Jefferson. Halos 1 taon tayong magkasama at naging mabuti ka sa akin. Ayokong maging hadlang sa pagbuo ng pamilya mo na 7 taon mong di nakasama. Deserve mong sumaya kasama ang anak mo. Toby needs his father and Rona deserves her Troy back. Nagulat si Jefferson sa luwag ng pagtanggap ni Fatima. Lumapit ang babae at niyakap siya ng mahigpit bilang pamamaalam. You don't have to say sorry. Pinaglaruan kayo ng tadhana, pero tingnan mo, sa daming ng tao sa mundong to, ang anak mo pa mismo ang humanap sa'yo. That was not a coincidence. It was destiny calling you home. Matapos ihatid si Fatima ng hapon din na yon, naiwang mag-isa si Jefferson sa loob ng kanyang sasakyan. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Bagaman may kaunting lungkot para sa isang mabuting babaeng nasaktan niya, ngunit mas matindi ang determinasyon niya ngayon. Tinawagan niya ang kanyang mga magulang sa Cebu at ikinuwento ang lahat. Sa simula ay gulat ang mga ito, ngunit nauwi sa matinding kagalakan ang usapan nang malaman nila na meron silang apo. Nangako ang kanyang mga magulang na agad nalilipad patungong Tarlac para makita si Toby at humingi rin ng tawad kay Rona para sa mga taong hindi nila paghahanap sa pamilya nito. Gabi na nang makabalik si Jefferson sa tapat ng bahay ni Rona. Nakita niyang bukas pa ang ilaw sa loob. Huminga siya ng malalim, hawak ang isang maliit na sobre at ang susi ng kanyang bagong kinabukasan. Hindi na siya ang nalilitong si Jefferson Santos. Siya na ngayon ang lalaking handang panindigan ang bawat pangakong binitawan niya. 7 taon na ang nakalilipas. Kumatok siya sa pinto. Nang magbukas ito, tumambad ang mukha ni Rona, nabakas ang pagkabagod at pamamaga ng mga mata.
Oh, bakit nandito ka? Nasaan ang girlfriend mo? Wala na siya, Rona. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Dahil simula sa gabing to, wala na akong ibang gustong balikan, kundi kayo na lang ng anak natin. Rona, Troy is home at hindi na ako muli pang lalayo. Sa gitna ng tahimik na gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang bombilya sa labas ng bahay, muling nahanap ng dalawang pusong pinaghiwalay ng panahon ang kanilang daan, pabalik sa isa't isa. Ang sugat ng nakaraan ay hindi man agad mabubura, pero ang pag-ibig na nanatili sa kabila ng limot ang magsisilbing pundasyon ng bago at mas matatag nilang simula. At sa loob ng bahay, mahimbing ang pagkakatulog ng batang si Toby. Walang kamalay-malay na sa wakas ang kanyang munting hiling sa mga bituin, tuluyan ng natupad. Hi, flowers for you. Nakangiti at may halong kabang bati ni Jefferson kinagabihan nang makarating siya sa munting bahay ni Rona. Para siyang isang teenager na nahihiyang umakyat ng ligaw, habang may hawak na isang pumpon ng sariwang sunflowers. Ang bulaklak na dati, madalas niyang ibigay sa dalaga dahil sa tindi ng ningning nito. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang girlfriend mo? Agad namang tanong sa kanya ni Rona. Hindi alam ni Jefferson kung mapapangiwi siya o mapapangiti dahil kahit pilit na nagpapakaseryoso ang babae, hindi nakatakas sa kanyang pandinig ang kaunting pait at selos sa boses nito. Nag-uusap na kami, Rona. Bumalik na siya ng Cebu kaninang hapon. Nagpa siya kaming maghiwalay na dahil yun ang nararapat. Naghiwalay kayo kaya ka nandito at binibigyan ako ng bulaklak? Ano to? Rebound? No, it's not like that. I mean, mula nang mangyari yung aksidente at mula ang mga alaala ko, lagi ako may napapaginipang babae. Sa panaginip na yun, palagi ko siyang sinasabihang mahal na mahal ko siya at sinusuklian naman niya yun ng isang matamis na ngiti. I honestly thought na it was just a fragment of my imagination. Kaya naman sinubukan kong magpatuloy sa buhay. Sinubukan kong pumasok sa isang relasyon sa pag-asang mawawala ang pakiramdam na may kulang sa akin. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ikaw ang babaeng nasa panaginip ko, Rona. Kasi tama si Fatima. Nakalimot man ang isip ko. Pero ang puso ko, hindi makakalimot. Agad na napalunok ng laway si Rona. Aminado siya na agad siyang nakadama ng matinding kilig. Ang tindi ng sensibilidad sa mga mata ni Jefferson sapat na para burahin ang lahat ng pag-aalinlangang nabuo sa isip niya kanina. Alam ko na baka mahirap tong paniwalaan itong mga sinasabi ko dahil sa bilis ng mga nangyari. Pero trust me, maayos kaming nag-usap ni Fatima. Siya ang nakipaghiwalay dahil nakita niya ang totoo na kahit na anong gawin ko, ikaw at ang anak natin ang itinitibok nito. Wika niya, sabay turo sa kanyang dibdib. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa ni Toby. Gusto kong puna ng 7 taon na hindi niyo ako nakasama. Naniniwala ako sa'yo. Mula noon, kilalang-kilala niya na ang lalaki at alam niya na ang boses nito ay ang boses ng lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. You said we'll take everything slow, right? Puno ng pag-asang tanong niya. Bahagya namang napanguso si Rona bago tumango. Kung ganun, magsimula ulit tayo. Liligawan kita ulit kahit araw-araw pa. Hindi ba parang ang tanda na natin para sa ligaw-ligaw na yan? May anak na tayo, Jefferson. Eh di sagutin mo na ako agad. Tapos bukas magbakasal na tayo. Ano ba yan? Baliw ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tingnan na lang natin kung saan tayo dadalhin ng tadhana sa puntong to. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Pero
Isa lang ang sigurado ako. Gusto kitang dalhin sa simbahan at pakasalan. At gusto ko kayong dalhin ang anak natin sa bahay ko. Ang bahay na matatawag natin sa atin. Kung saan magiging isang buo tayong pamilya. Naging maayos ang mga sumunod na linggo. Nagulat din si Jefferson nang biglang umuwi sa Tarlac ang kanyang mga magulang mula sa Cebu. Hindi sila makapaniwala na meron na pala silang apo. Ang pagkikita nila ni Rona ay naging emosyonal. Humingi ng paumanihin ang mga magulang ni Jefferson dahil sa hindi nila paghahanap sa kanya noon. Pero agad din silang pinatawad ni Rona dahil alam niyang biktima rin sila ng sitwasyon. Ma, pa, kailan po ba kayo uuwi sa Cebu? Akala ko ba busy kayo sa business? Tanong ni Jefferson isang hapon habang pinapanood ang kanyang mga magulang na nilalaro si Toby sa sala. Aba, kung papayag kayong isama namin si Toby sa Cebu, uuwi na kami agad. Biro ng kanyang ina, tila ayaw na nilang umalis dahil sa sobrang pagkaaliw sa kanilang apo. Akala ko ba liligawan mo pa si Rona, anak? Ayaw mo nun. Mas marami kang oras na masolo siya dahil nandito kami para bantayan si Toby. Nakangising banat ng kanyang ama. Napangiti naman si Jefferson. May punto ang kanyang ama. Isang linggo na rin siyang nanliligaw at sa totoo lang, naiinip na siya. Hindi dahil pagod na siya, kundi dahil sabik na siyang bawiin ang lahat ng oras na nawala. Nang hapong iyon, sinundo niya si Rona sa mall. Pagkakita niya rito na kasama ang manager na si Jake, agad na sumupuling ang kaunting selos, lalo na at nakikita niyang nagtatawanan ang dalawa. Bakit mukhang bad trip ka na naman, ha? Mukhang masaya ka na kasi. Kasama mo yung manager mo. Nagsiselos ka? Ang gwapo kaya ni Sir Jake, no? Pero mas pogi ka pa sa kanya. Gulat namang napalingon si Jefferson. Ang inis ay biglang napalitan ng kakaibang saya. Dinala niya si Rona sa plaza, sa tapat ng lumang simbahan, kung saan bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Bakit ba palagi mo akong dinadala rito? Dito mo ako sinagot noon. Baka lang naman sagutin mo ako rito agad. Ulit, kapag nandito na tayo. Ano bang isasagot ko kung wala ka namang tanong? Pwede na bang maging tayo ulit? Gusto ko lang magkaroon ng karapatan na halikan ka at yakapin ka. Sige na, Rona. Please. Hindi naman tayo naghiwalay noon eh. Pinaglayo lang tayo. Kaya sige na. Oo, tayo na ulit. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Jefferson. Sa harap ng maraming tao sa plaza, lumuhod siya at naglabas ng isang tunay na gintong singsing na may diamante. Noon, straw lang yung naibigay ko sa'yo rito. Pero ngayon, gusto kitang pakasalan ng totoo, Rona. Will you marry me, Rona? Again? Sa gitna ng palakpakan ng mga tao, magkakasunod na tumango si Rona habang lumuluha sa tuwa. Oo, Jefferson. Oo. Pagkalipas ng isang buwan, sa ilalim ng basbas ng simbahan, sa harapan ng kanilang anak na si Toby, muling nagpalitan ng sumpa ang dalawa. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama sa simula dahil sa mga adjustment, pero bawat gabi ay natatapos nang magkayakap sila. Pagkaraan ng 2 taon, biniyayaan sila ng isa pang anghel, isang batang babae na pinangalanan nilang Prim. Ang kanilang tahanan ay napuno ng tuwa, tawa at ingay ng 2 bata. Kung noon, pakiramdam ni Jefferson ay may malaking butas sa kanyang pagkatao, ngayon ay umaapaw na ang buhay niya sa pagmamahal. Si Rona naman, na dating pasan ang buong mundo, nakahanap na ng katuwang na hinding-hindi na bibitaw. Ang tadhana ay mapaglaro. Oo,
Pahihirapan ka nito hanggang sa puntong gusto mo nang sumuko. Pero sa dulo, ito rin ang gagawa ng tulay para pagtagpuin ang mga pusong itinadhana para sa isa't isa. Ang kwento nilang dalawa ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig, gaano man katagal mabaon sa limot, ay laging hahanap ng paraan para muling sumibol at magbunga. Ang kwento nilang dalawa ay hindi nagtapos sa matatamis na ngiti sa harapan ng altar o sa pagsilang ng kanilang bunsong si Prim. Sa katunayan, ang tunay na kwento ay nagsimula sa mga karaniwang araw pagkatapos ng malalaking kaganapan. Sa mga umagang magkasama silang nagkakape habang pinaplano ang kinabukasan ng kanilang mga anak. At sa mga gabing magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang bituin mula sa kanilang terasa. Lumipas ang mga taon at ang dating munting batang si Toby ay isa na ngayong masigasig na binata. Sa bawat paglaki nito, lalong nagiging kamukha niya ang kanyang ama. Hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa talino at paninindigan. Madalas silang magbiruan sa loob ng bahay at sa bawat tawa ni Toby, hindi maiwasan ni Rona na magbalik tanaw sa mga panahong siya lamang ang nagtataguyod sa bata. Pero sa halip na sakit, pasasalamat na ang nararamdaman niya dahil ang bawat hirap noon ay nagbunga ng isang pamilyang higit pa sa kaniyang pinangarap. Si Jefferson, sa kabila ng tagumpay sa kanyang law firm, ay nanatiling isang mapagmahal na asawa at ama. Para sa kanya, ang bawat kasong na ipapanalo niya sa korte, walang katumbas kumpara sa ngiti ni Rona tuwing uuwi siya. Isang hapon, nagpasya ang pamilyang bumisita muli sa plaza sa Tarlac, ang lugar na naging saksi sa kanilang simula, pagkakalayo at muling pagtatagpo. Kasama nila ang 2 taong gulang na si Prim na masayang hinahabol ang mga kalapati sa paligid, habang si Toby ay abalang kumukuha ng litrato ng kanyang mga magulang. Naaalala mo pa ba? Nakangiting tanong ni Jefferson habang nakatitig sa tapat ng simbahan. Dito kita binigyan ng singsing na straw. At dito rin kita muling hiningan ng matamis na oo gamit ang tunay na singsing. Paano ko naman yun makakalimutan? Iyon ang gabing napatunayan ko na mas malakas ang tadhana kaysa sa anumang aksidente. Kahit anong mangyari, tayo pa rin pala talaga sa huli. Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang isang batang lalaking naglalako ng bulaklak. Agad na bumili si Jefferson at binigay ang isang rosas kay Rona. Sa simpleng galaw na yon, tila bumalik sila sa pagiging teenager, ang kilig na hindi kumupas sa loob ng mahabang panahon. Pinanood nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw. At doon nila napagtanto kung gaano kayaman ang kanilang buhay. Hindi naging perpekto ang kanilang pagsasama. May mga pagkakataong nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagpapalaki sa mga bata o sa mga abalang schedule sa trabaho. Ngunit ang kaibahan ngayon, hindi na nila hinahayaan pang lumipas ang gabi nang hindi naayos ang lahat. Ang bawat tampuhan ay nagiging pagkakataon upang mas makilala ang isa't isa at mas patatagin ang kanilang pundasyon. Para kay Rona, ang buhay ay parang isang serialized na nobela. Maraming bahagi, maraming twist. At kung minsan, may mga kabanata na akala mo katapusan na. Ngunit natutunan niya na hanggat may pagmamahal at pagpapatawad, palaging may puwang para sa isang bagong simula. Ang kanyang karanasan sa pagiging isang matatag na ina noon, nagbigay sa kanya ng lakas upang maging isang matalinong asawa ngayon. Hindi na siya ang babaeng takot sa bukas. Siya na ang babaeng handang harapin ang anuman. Dahil alam niyang sa bawat hakbang ay meron na siyang katuwang. Sa kabilang banda, nahanap naman ni Jefferson ang tunay na kahulugan ng katarungan.
Hindi ito matatagpuan sa mga libro ng batas o sa loob ng korte, kundi sa pagbibigay ng nararapat na pagmamahal at atensyon sa mga taong naghihintay sa kanya. Ang pagpili niya kay Rona sa gitna ng kalituhan noon ay ang pinakamagandang desisyong nagawa niya sa kanyang buong buhay. Bago matapos ang araw, nagtipon-tipon ang pamilya para sa isang simpleng hapunan sa kanilang paboritong street food stall sa labas ng plaza. Doon sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga tao, nadama nila ang isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong dumaraan sa matinding pagsubok lamang ang makakaunawa. Habang naglalakad palayo sa plaza, ang mag-anak, bitbit ang mga alaala ng nakaraan at ang pag-asa para sa kinabukasan, alam ni Rona at Jefferson na kahit anong hamon man ang dumating, sapat na ang kanilang pagmamahalan upang ito ay malampasan. At dito na nagtatapos ang isang kwentong pag-iibigan ni Rona at Jefferson. Isang kwentong nagsimula sa isang aksidente, ngunit nagtapos sa isang walang hanggang pangako. Isang kwentong paulit-ulit na babalikan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa inspirasyong hatid nito sa sino mang naniniwala sa himala ng pag-ibig. Sana ay katulad ni Rona at Jefferson ay meron kayong